Mga kapuso, huwag basta-basta maniniwala sa mga natatanggap ninyong text message. Lalo na kung ang sinasabi meron kayong kaso at aarestuhin na raw kayo. Scam yan. Ayon sa pulisya, narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nakatanggap na ba kayo ng ganitong text message? Na kesyo, meron daw kayong kaso at aarestuhin na raw kayo. Nakabanggit sa itaas ang isang tanggapan sa PNP at ang mga salitang warrant at subpoena. Sinasabi pa rito na may sheriff na sasama para i-check ang inyong property. Maaari naman daw kayong kusang sumuko para maiwasan ang gulo sa inyong lugar. Sa dulo ng mensahe, nakasulat ang pangalan at ranggo umano ng isang opisyal daw ng PNP. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, kalokohan ang lahat ng ito. Ito yung warrant of arrest scam. Yung mga nakaka-receive to, natatakot sila, tapos nagbibigay ng contact number. Pag nakausap mo na, hihingin ka nila ng pera para hindi ka na ng warrant of arrest or sisingilin ka na nila ng bail para hindi ka nahulihin. So yun yung modus nila. May iba't ibang bersyon ang mga mensahe, pero ang pagkakapareho, ang pananakot ng pagkaaresto. Itong isang text message, galing pa umano sa piskal o prosecutor. Para maiwasan ang aresto, tumawag daw sa ibinigay na numero para sa pakikipag-areglo. Paliwanag ng PNP bukod sa mali-mali ang grammar, kapansin-pansin din sa scam messages ang hindi accurate na mga impormasyong nakasaad. Pati yung paggamit ng pangalan, ng rank ng officer, PSSUPT, Police Senior Superintendent, which is hindi na natin ginagamit ang ganong rank matagal na. The way they construct the message, talagang hindi na siya kapanipaniwala. Usually yung mga text messages na ito, nanggagaling doon sa social messaging apps, yung mga WhatsApp, Viber, o yung mga encrypted, end-to-end encrypted. Ibig sabihin, ano yun? Kasi, with the use of the internet, pwede ka nang ma-hide mo yung identity mo doon. Pakiwari ng pulisya, may kasabwat sa korte ang sindikato na ito. Mga tao raw kasi na talagang may kaso ang madalas na pinadadalhan at nabibiktima. Paalala ng pulisya sakaling may matanggap kayong mensahe gaya nito. Ignore nyo or pinakaunang gawin kung talaga may fear kayo na pwedeng ang may kaso kayo, puntahan nyo po yung court. Yun ang dapat nating ipaalala sa publiko. Wala po tayong mga court orders, warrant of arrest, or any other court orders na manggagaling through text messages. Pinapadala po yan ng korte at meron silang mga liaison officer who will do that. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.